Makakausap natin ngayon si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Gadon. Yeah, magandang gabi, Corina, Madam Corina. Ay, and hindi po magandang Corina gabi sa lang lahat po. ng mga... Yes, Corina. Hindi po ako Okay. madam. Opo. Matagal na rin po kayong political observer. Ano po ang inyong opinion sa nangyayaring gulo dyan sa Senado? Nakakita na po ba kayo ng ganyan? At ano po sa palagay ninyo ang magiging ending ng teleseryeng ito? Okay. Matagal na rin ako nag-o-observe yan, ano? At ako, diretsahan, Corina. Wala na akong paligoy-ligoy. Ginawa nila itong kudita na ito to absolve VP Sara from impeachment. Siguradong i-dismiss nila yan and i-absuelto nila si VP Sara. Sigurado yan. Secondly, karamihan sa kanila may mga kaso sa flood control, scam, yung sa SEC, and itong sa donation, bale ito'y plunder case against Senator Marcoleta. Yan ang purpose nila dyan para mapura yung mga kaso nila. Kaya ito talaga, hindi ako naniniwala dyan kay Senate President Alan Cayetano that this has nothing to do with impeachment. Actually, this has all something to do with impeachment. Okay. Yan talaga, huwag niyo tayong paligoy-ligoy. So nalalapit na po yung impeachment trial. Ano po, nakakalendaryo na po yan, impeachment trial kay VP Sara. Do you have a fearless forecast? Ano po kaya ang mangyayari dito? Well, ang magiging strategy naman dyan ng prosecution panel is of course is to lay down all the evidences against VP Sara. And in fact, just today I have read that they have trimmed down the presentation of evidence to the most important, to the most Trivial. telling or pinakamatibay, the strongest evidence against Sara, so that the public can be informed of the violations of VP Sara. Ang isang kagandahan nito ay kahit na in the end, I'm sure that the certain senators will vote for the dismissal of the case or the dismissal of the case against VP Sara. I am sure that the prosecution panel will be able to lay down before the public, the Filipino people, that Sara really committed a lot of crimes in terms of the confidential funds and intelligence funds of her office. Kasi very obvious naman yun eh. Isa nga na nga example ko dyan eh, yung sinasabi ni VP Sara na ng office niya na nagbigay sila ng 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang youth seminar. Nag-certify at nag-testify yung Armed Forces of the Philippines na wala silang tinanggap na kahit piso doon sa 15 million. Di ibig sabihin, doon pa lang huling-huli na eh. So, and of course, dito sa mga Mary Grace Piatos and all the findings of the COA. And in fact, there is an order or directive from the COA to return more or less 400 million intelligence funds that were splurged by VP Sara. All of these are documentary evidence, kaya napakadaling patunayan yan eh. And marami rin namang testigo. Ilang buwan din tayo nanood ng mga trials doon sa or investigation hearings doon sa House of Representatives. At doon ay talagang nakita natin kung gaano katibay ang ebidensya against sa VP Sara. So nasa latag po ng ebidensya talaga. So dito naman po sa isinusulong na e-voting ng Senate majority, sa palagay po ninyo ay aabot po ba sa Korte Suprema ang labanan ng minorya at mayorya? Well, sa tingin ko, oo, sapagkat ngayong araw ay nagsalita si former Senate President Tito Soto that they will bring this matter to the Supreme Court. They will challenge this rule to the Supreme Court. Ako sa tingin ko naman talaga, hindi naman dapat yun na magkaroon ng online voting dyan dahil we elected
the senators for them to be present in the Senate in every discussion and plenary hearings. Hindi naman po pwede na lahat i-online nila. Maraming salamat At po saka sa walang inyo. gano'n na, Yes. Corina, walang, in the tradition of the Senate, wala namang online voting sa kanila dyan. Kung absent ka. Kung ikaw ay nag-abstain sa isang boto, abstain ka. Pero hindi po pwede yan mag-online ka. Because that will serve as a bad example. Paano lahat na lang ng gobyerno, gano'n ang gagawin. Tama rin na silang pumasok at sila ay bibigay na lamang ng instructions through online and pagka magbibigay sila ng mga decisions nila through online din. Hindi po pwede yun. Ayun. Okay, may mga tanong pa sana po ako pero maraming salamat po sa inyong oras. Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.